So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may mga bagong lumalabas na naman po na mga pangalan. Kumbaga ano to unlock character ito no? May mga bagong lumalabas na naman po ng mga pangalan na nabigyan di umano ng confidential fund ni Sara Duterte. At syempre, no, it's getting more stupid itong mga pangalan po na lumalabas kasi nga po, mga amoy baktol, di ba? May mga amoy putok. So ito malamang ito nabalitaan nyo na to pero babalikan lang po natin ito no. So ito po yung mga pangalan na lumabas no na nabigyan ng confidential fund ni Sara Duterte at bukod dito may mas stupid pa dito sa mga pangalan na to. So alam naman po natin no yung alamat na si Mary Grace Piatos no diyan po nagsimula ang lahat. So Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi at yung mga bago dito na si Xiaomi 8 pangalan ng cellphone. Oh. Tapos Dan Eric Ocho, tapos Ramon Felicidad. Tapos sa bandang baba, si Miggy Mango, Dodong Alcala, Dodong Barok, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong. Sabi ko sa inyo patanga ng patanga po ito. 'Di ba? So, ngayon, ang palusot ng mga bobong mga DDS dito, confidential fund nga. So, syempre, confidential din yung pangalan. Well, kailangan dito, patunayan nyo. Ang point dito, mga ka-Streetwise, tinatanong po si Sara Duterte kung sino itong mga tao po na to, wala po siyang maisagot. Mamaya, papakita ko yung video, So, ngayon, ito po yung bagong pangalan po na lumabas. Pakita ko sa inyo, Ito, report ito from GMA News pala, sorry. So, ito pa yung mga bagong pangalan lumalabas. Tingnan niyo Jog Di Asim, Amoy Liu, among the new names floated as confidential fund recipients. Tangina, Jog Di Asim, pangalan ng tao, Amoy Liu, Amoy Liu pa. Alam niyo to be honest nakakatawa po. Pero ang point dito, kahit na nakakatawa tong mga to, nakakatanga. Kasi ang akala kasi siguro ni Sara Duterte, tanga ang mga Pilipino at hindi ito malalaman. Puta, silang tao ang tatanga-tanga na magulang na magbibigay ng pangalan sa anak niya, ang pangalan Amoy. O kaya Jog Di Asim. O di ba? So ngayon pakita ko sa inyo to So basahin natin to. So syempre ang nagbulgar na naman nito si Paulo Ortega. Congressman Paulo Ortega. Alam niyo ang point dito mga kababayan So, kasi ngayon po kasi unti-unti lumalabas na nga po lahat itong mga pangalan nga po na nabigyan ng confidential fund ni Sara Duterte na pangalang pangtanga. So, ibig sabihin nito mga ka-Streetwise, tuloy-tuloy po ang investigasyon ng prosecution team para po sa impeachment. At mga kababayan, ito po ay kailangan sagutin po ni Sara Duterte. So, ito, pakita ko sa inyo, wait lang. So, continue natin yung pagbabasa. House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega on Sunday disclosed additional names found as supposed recipients of confidential funds from the Department of Education during Vice President Sara Duterte stint as secretary. So sa DepEd pala ito, the new set of names which Ortega dubbed as Team Amoy Asim included Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jog Di Asim. Di ba? Ito. Naniniwala ka ba may pangalan Fernan Amoy, tsaka Jog Di Asim? Wala yan. Sabi ng anak ko yan Jog Di Asim ang puta. Walang yan si Sara. Ano ka ba Malamang ito malamang nung nag-iisip sila siguro ng pangalan, Madam President, ano yung magandang pangalan na ilalagay natin sa confidential fund para manakaw natin? Malamang naamoy ng sekretary ni Sara na, si Madam Sara amoy baktols kaya Jog Di Asim ang ilalagay natin. Wala ka pala, Sara, may backtool ka pala So ito so sabi pa dito, according to the La Union lawmaker, these names that were submitted by the DepEd and the Office of the Vice President to the Commission on Audit, tingnan nyo, di ba? Ang kapal ng mukha, Pinasa nila yung mga pangalan na yan sa COA. Sa COA nila pinasa yung pangalan na yan. Hindi man lang nag-isip ng maayos na pangalan, Di ba? So ito, sabi dito, have no birth certificate, no marriage certificate, or death records
in the Philippine Statistics Authority. Diba? Una, chichirya, may cellphone at prutas. Sumunod, yung dudunggang. Ngayon naman, andito, ang team amoy asim. Walang yan na to, no? So, ngayon mga kababayan, no? Tingnan natin to. So, actually, ito. Tinanong po si Sara Duterte tungkol nga po dyan sa issue po na yan. So, as usual, wala po tayong nakuha magandang sagot. Oh. So, ito sabi dito, no, ni Sara Duterte sa One News, di ba? Vice President Sara Duterte declined to comment on reports naming new recipients of confidential fund from Office of the Vice President. She said that she is unsure if the listed names were indeed submitted by the OVP. O, di ba? So, alam ko lang, malamang ito yung magiging depensa nila sa impeachment trial na yung mga pangalan po na yan ay hindi po ito galing sa OVP. Pero ang point dito mga streetwise, hindi po ito tatanggapin po. Ewan ko lang kung tanga-tanga yung mga senador dito, no, pag ito nagkaroon ng trial. Pero ang point dito, diba, kung maniniwala kayo dito na ang mga pangalan po na to ay hindi galing sa OVP, so ang may problema dito, COA. Kasi po itong mga pangalan po na to, pinasa sa COA at yung COA, ito po yung binigay po sa prosecution team ng impeachment ni Sara. Nakuha niyo yung point? Ngayon, kung sasabihin dito ni Sara Duterte na hindi siya sigurado kung itong mga pangalan na to ay galing ito sa OVP, so ibig sabihin nun, di ba? Galing sa COA. Gawa-gawa ng COA yung mga pangalan. Actually, matinding paratang yan, Sara. Kapag ginawa mo to, kailangan mo na naman ng bagong patunay dito. Oh, sabi ko sa inyo eh. So, ang point dito mga kababayan, tinanong po siya, wala na naman siyang sinagot. So, ito pakinggan nyo to. Yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds na... Di ba sabi ko sa inyo, tanga to no? Sabi niya, ito ba yung walang kamatayan confidential fund? So, paano mamamatay kung hindi mo sinasagot? And actually, mga kababayan, no, kung sinagot na to ni Sara Duterte sa House pa lang, nung siya po ay tinatanong, sana hindi na po abot sa impeachment ito. Ang tagal na ito tinatanong kay Sara, hanggang ngayon wala siyang makuwang sagot. Wala tayong makuwang sagot, I mean. Tinan niyo, sagot niya, na-atake nila. Well, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinambit ng Office of the Vice President. Di ba? At this point, hindi na natin alam. Okay. So ibig sabihin nun, hindi nyo alam kung sa inyo galing yung mga pangalan na yan. So, may tawag dyan, perjury. Kasuhan nyo ng perjury yung COA. Isipin nyo nagbigay, hindi, kasi kung hindi nyo talaga alam, ibig sabihin nito, mayroong gumawa ng pangalan. So, kasuhan nyo yung COA, perjury. O kaya yung Congress. Tanga din to Tanga-tanga din talaga ito no? Hindi kasi, for example kung sa akin ginawa yan, di ba? Hindi naman sa akin galing yan kakasuhan ko kayo ng perjury. Planting of evidence. Hindi mo naman ginawa. Paano kami maniniwala sa'yo? Aminin mo na kasi na may baktul ka. So ito mga kababayan, actually, ito meron tayong sasagutin dito, no? Ito, nakita ko to sa Facebook account ni Luke Spirito, hindi ko pinopromote si Luke, kasi natawa lang ako sa sagot niya dito, no? Ito, pakinggan nyo to, Pabor ka ba sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Okay, may isang no. So, hindi ko alam kung saan nangyari ito, no? So, mga senatoriables po yan. Tapos ayun po yung tanong. Sige. May lahat po ba yes? Isang no lang? Sorry, I just really have to ask medyo... si Sir Attorney JV Hinlo. Baka pwede po natin siyang bigyan ng mic kahit mabilis lang po. Bakit po no ang inyong boto, sir? Tingnan nyo ito po yung narrative ng mga bobong mga DDS. Pakinggan nyo to. No. Sa dahilan po na ngayon nagsasalita ako bilang isang kandidato ng PDP Laban, dapat natin respetuhin ang equal protection of laws. Bakit aatakihin lang si VP Sara at hindi natin pag-aralan at suriin ang confidential fund ng Pangulong Marcos at ng mga departamento na under kay Pangulong Marcos? Bakit si VP Sara lang? Hindi ba patas ang batas?
Kayo po na nagsasabing corrupt si VP Sara, ba't hindi nyo inaatake ang ibang departamento at si Pangulong Marcos? Patas ba ang batas sa inyo? Patas ba? Dapat lahat, kung atakihin yung isang tao, pantay-pantay. Lahat at O, di ba? So, putulin ko na dito, no? So, actually, no, dito natin makikita na tanga-tanga po talaga itong mga bobong mga DDS. Sipin nyo, tanga na bobo pa, di ba? Sumusuporta kayo sa may putok. De, pero by the way, kung ito po yung palusot ngayon ni JB Hinlo na dapat lahat po ng may confidential fund ay imbestigahan, pabor po tayo doon. Pabor tayo doon. Okay po yun. Oh. Pero ang point dito mga kababayan, hindi naman po kasi biglaan na pumutok po yung issue ni Sara Duterte sa confidential fund. In the first place, bago po inimbestigahan yung confidential fund ni Sara Duterte, na-flag po siya ng COA. O di ba? Na-flag po muna ng COA si Sara Duterte diyan po sa confidential fund niya nung 125 million in 11 days. Ang problema, JB Hinlo, di ba, yung ibang mga ahensya na merong confidential fund, hindi po na-flag ng COA. Di ba, like DND, like IFP, like DILG, like Office of the President, hindi po sila na-flag ng COA. Wala pong mga Mary Grace Piatos, walang yung Gigamoy lupa ba yun? So wala mga dudunggang, 'di ba? So kasi ang point dito, kung iimbestigahan ito ng Congress, yung lahat na merong confidential fund, iabutin tayo ng siyam-siyam. Kay Sara Duterte nga lang, inabot tayo ng tagal-tagal, paano pa kaya yung iba? So lahat po yan, iimbestigahan po yan pag na-flag ng COA. Sobrang basic naman nun eh. Oh, pero para mas maganda, may palabok tayo dito. Pakinggan natin yung sagot niya, no? Ni Luke. atakihin nyo. Bakit tahimik kayo? Salamat Thank you po. so much po, Okay, sir. gusto ba natin gawing exciting ito? Okay, para fair din sa ating ibang mga kandidato, tumawag tayo ng isang yes. Okay, pwede bang matawag natin si Attorney Luke Espiritu? Luke. Actually, si Luke, maraming fans si Luke sa mga kabataan. Boboto mo ba si Luke kung boboto ka? Ay, hindi mo kilala. Boboto ng ate mo yun, si Luke Espiritu. Yung ganyang argumento, ang tawag dyan ay negative pregnant. Inaamin mo na dapat ma-impeach si Sara. Ang objection mo lang, dapat ma-impeach din si Bongbong at ibang mga corrupt officials. Okay ako dun. I-impeach natin lahat ng mga plunderer. Unahin natin si Sara Duterte. Maraming salamat po, unfortunately. Oo nga naman, di ba? Oo nga naman, unahin niyo si Sara kasi si Sara may ebidensya. Si Sara yung na-flag ng COA. So, na pag na-impeach siya si Sara, at pag may nakita yung COA na anomalya sa Office of the President kay President Bongbong Marcos, di pa impeach natin. Di ba? Nakuha niyo yung point? O, kung may makikita yung COA. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan po yung katarantaduhan pong ginawa ni Sara. Di ba? Tandaan nyo, lahat pong ito nagsimula dahil po na-flag po siya ng COA. Tandaan po natin na lahat po ng kalokohan po na ni Sara nagsimula po dito. Ito po yung total. 612 million confidential fund, prolonged. Di ba? House hearing, depends or no. So, ito ang sinasabi ko. Dapat tapos na po dapat ito. Dapat hindi na po ito aabot sa impeachment trial. No? Hindi naman ito dapat aabot sa impeachment trial. Kung sa simula pa lang, sinagutan ni Sara Duterte yung mga allegation sa kanya, nung November pa nga ito, no? November 25, 2024. Di ba? Kung sinagutan ito ni Sara Duterte, hindi na po tayo abot sa impeachment. Eh, ang problema, di ba, nangako si Sara na sasagutin niya ito lahat sa impeachment trial, pero inaharangan niya naman. Di ba? Well, kayo ba, hindi ba kayo interesado? Kayo mga DDS kayo? Kung paano ginastos si Sara Duterte ito? Di ba? Oh, so ano ba Luke? Luke Espiritu, no? Amoy baktol ba si Sara? Hindi, si Luke okay sana, no? Yung nga lang kasi komunista eh. Pero sayang, medyo trip ko pa naman, yun nga lang kasi komunista. Pero depende, baka magbago pa isip natin. Baka magbago si Luke, yun natin. So yun na, so thank you mga kababayan. So kayo po, no, ano masasabi nyo nga po dito sa confidential fund na mga bagong pangalan nga po na nabigyan ng CIF ni Sara Duterte. Naniniwala ba kayo na amoy baktol si Sara?
Kaya naisip nila yung gulong pangalan. Wala yan pumunta kang dahig, no? Umabot ka Netherlands, amoy baktul ka pala, no? So yun na, so thank you mga kababayan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po si Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.